Shall we all stand po? Amen and amen and amen. Hallelujah. Shall we all clap our hands to the Lord? Amen. Ayan, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sarap pong magdiwang sa Panginoon ngayon. Umuulan, pero hindi po tayo patitinag sa ulan. Amen. Amen. Sabi nga po sa awit, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. At sabi nga po, purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Amen. Hallelujah. Sigawan nga po, sumigaw nga po ba tayo ng hallelujah? Hallelujah.
sa'yo'y sumasamo. Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, nakita ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng pamulit pagsamba. Jesus, nakita ka sa buhay ko, itataas
gawa, tayo ay may kapayapaan. Sa dakilang gawa, tayo ay may kalakasan. Amen. Salamat, Lord God. Pinagdiriwang namin, Panginoon, ang aming kaligtasan sa pagtigis ng iyong dugo. Salamat, O Diyos. Muli kami aawit ng papuri at pasasalamat sapagkat ikaw lamang at wala ng ibang tanging Diyos na iniibig namin ng lubos. Purihin ka, luwalhatiin. Tinig mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
puso ko'y aaw. Walang hanggang pagmumuri, tanging sa'yo lamang. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan Ako'y binago ng iyong binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ang pangalan mo. Tanging ikaw lamang ang Luwalhatiin luluwalhatiin. pangalan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Natagpuan namin ang iyong presensya sa araw na ito, Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawin. Ano, ikaw lamang? Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin. Sige kapatid, Panginoon lamang ating sasambahin sa oras na to.
kapatid, awitan mo ang Panginoon. Tunay nga, biyaya niya ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Pamansin kapatid mula sa puso mo, Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang sa hanggan. akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Kahit kailan di ka nagkulang. di ka nagkulay kay sapat at higit pa, Panginoon. Laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Oh, Panginoon, Panginoon, dakila ka kapag siyang sa tunay. dalangin ko. Oh, tapat ka, Panginoon. Inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo, Biyaya Panginoon. mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa, Kahit kailan di ka nagkulay. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Oh, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Oh, we praise the Lord. Purihin ka, Panginoon Jesus. Aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon. Babalik kami sa umpisa. Ang dahilan kung bakit kami ngayon ay malaya. Ay dahil sa iyong pag-ibig. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ng pag-ibig na yan, Panginoon. Kaya hindi kami nagkukulang. Ang pag-ibig na yan, Panginoon, na kami ay may sapat sa araw-araw. Ng pag-ibig na binigay mo, Panginoon, nang merong kasiguraduhan, Panginoon, na may buhay na walang hanggan. Hallelujah. At pinagdiriwang namin yung pag-ibig na yan, Panginoon, na ang dugo na inalay mo sa krus, Panginoon. Salamat.
mensahe, Panginoon, na aming papakinggan. Nawa, Panginoon, patuloy naming maintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo ang iyong anak, Panginoon, na tanging salita mo lamang ang mapakinggan at mamutawi sa aming puso't isipan. Pinaparangalanan ka namin, Panginoon. Iluluwalhati, dinadakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Sunday morning to everyone. Amen. Magandang umaga po sa inyo, bagamat maulan. Salamat sa Panginoon na nandito tayong lahat. Palakpakan naman natin ang buhay na Diyos. And God has a reason why He brought you here. May dahilan ang Panginoon. It's not an accident that you are here today. Amen? Dahil maganda po ang ating pag-usapan, this is the most important message na dapat na maipakinggan ng isang tao at ng isang Kristiyano. Maliwanagan tayo. Okay, ito po ang ating pag-usapan ngayon, the gospel. Okay, so what's about gospel? Okay, ano ba to? Okay, ang ating pong teksto ay makita natin sa 1 Corinthians 15 verse 1. Ang sabi dito, now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preached to you, which you also received, in which you also stand. So ito po ay, kaya nga ang title natin ay The Gospel. Bakit natin kailangan maintindihan to? Lalo na po sa mga nag-enroll sa CLDP1. Taas ang kamay, kaway-kaway, ang mga nag-enroll sa CLDP1. Maganda, meron kayong ballpen and notebook. So you have to take notes sa mga important verses. Kaya po, ito po ang ating tatalakayin ngayon para lubos natin na maunawaan ano ba ang gospel o ang mensahe ng kaligtasan. Amen po ba? So what is the gospel? Para sa ating umpisa, para maunawaan natin ng lubos. It is preached and received. Ito ang ipinahayag, ating napakinggan, at ating tinanggap. At kailangan natin tanggapin dahil ito ay may kapangyarihan. Amen po ba? So, bakit kailangan natin na marinig ito? Kailangan itong ipahayag para marami ang maliwanagan. Bakit kailangan maliwanagan? Kasi po, sabi dito, now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, which you also receive. Kailangan maintindihan mo kung ano ang tinanggap natin na mensahe ng kaligtasan. Okay, bakit? Sa dahilan po, lalo na po sa panahon natin ngayon, marami pong ginagawa ang kaaway upang bulagin ang maraming tao at iligaw sa maling katuruan. Okay. Kaya naman, ang sabi doon sa 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Binubulag ng kaaway na si Satanas, ang Diyos ng mundong ito. Kaya pala doon natin maunawaan, sinabi sa 1 John 2:15-17, ang sabi doon, do not love this world and anything in this world. Bakit? Kasi ang Diyos sa mundong ito, walang iba kundi si Satan. Amen? So sabi doon, ang ginagawa, ang pangunahing gawain ni Satan, bulagin ang kaisipan para hindi maunawaan ang ebanghelyo, ang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon maraming tao ang nabubulagan. Ano po ang ibig sabihin ng blinded minds? Ito po yung mga tao, ito mga taong nabulagan daw, na inaakala ng mga taong ito na kaya nilang mabuhay dito sa mundo kahit wala ang Diyos. Sa madaling salita, iniisip nila yung self-sufficiency. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Mahusay naman ako, matalino naman ako, madiskarte naman ako, magaling naman ako, mayaman naman ako. Di ba? Hindi ko lang pwede masabi ang maganda naman ako. Alam niyo na. Di ba? Aanin ko pa? Bakit kailanganin ko pa ang Diyos? Hindi na. Kaya ko naman mabuhay na wala siya. Iyan ang isa sa mga senyales na bulag ang kaisipan ng taong ito. Pangalawa, iniisip na ang kaligtasan ay makukuha sa pagmamagitan ng good works o mabuting gawa. Okay? So mamaya ipapaliwanag ko pa po ng gusto kung anong ibig sabihin nito. Okay? Pero hindi po iyon ang ating paniniwala.
hindi po tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Gagawa po tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. That's different. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ito po ang bulag na kaisipan na ang salvation ay makukuha sa pamagitan ng pagiging miyembro, by membership. Pag ako ay magiging member ng isang denominasyon, isang grupo, isang samahan, or association. Association. O yung pagsama. Pag ako associated sa mga servant ni Lord na ganito, ligtas ako. Kasi ibang klase to, di ba? Yan ay isang tanda na bulag ang kaisipan. Kasi nga ang kaligtasan, sabi doon sa Acts 4:12, ang kaligtasan ay hindi makikita kanino man, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So kahit sino bang pinakasikat na servant of God, hindi yung pagsama mo sa kanila ang magliligtas sa iyo, kundi ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so pangalawa, what is gospel? Gospel, it is the gospel that we stood for. Yes, ang gospel nakapagligtas, pero kailangan mo itong panghawakan. Why? Because, ang sabi dito, the gospel is always under attack. Laging inaatake ang gospel. Gusto laging kuhanin, nakawin ng diablo yan sa isip at puso ng maraming tao. At ayaw niyang ipaunawa yan sa maraming tao. Kasi alam ni Satan na pag naunawaan mo kung ano ginawa ni Jesus para sa iyo, tiyak, mamahalin mo at magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. At ang pananampalatayang yan, ang magdudulot sa iyo upang tanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas nang sa ganon makasama mo siya sa buhay na walang hanggan. The gospel is always under attack. Kung babasahin natin ang Matthew 13, 1-9, this is the parable of the sowers. Amen? Yung seed na tinutukoy dito sa parable na ito, this is the message. This is the word of God. Ito yung message. Ito yung mensahe. This is the gospel. Sabi doon, una, tinanim doon sa tabing daanan. Sa tabing daanan, yung seed na yon, ano ginawa? Tinuka ng ibon. Ito ay katulad ng mga tao o ng mga Kristiyano. Yes, they are in the church, nakikinig. Akala mo nakatingin kay pastora, pero ang isip wala dito. Nasa Jollibee, nasa Greenwich. Kaya ang tingin nila kay pastora si Jollibee. Baka mamaya, tingin niyo pa sa akin, crispy pata o kaya kutsinilyo, ha? Di ba? Nandito ka sa church, pero pasok dito, labas doon. Tapos ang concentration, nandun sa Facebook. Habang nakikinig, nagpa-Facebook. Kaya madaling nanakaw ng kaaway. At iniisip, ang dami gagawin. Ano kaya? Di ba? Naku, mga nanay, yung ulam, naiwanan ko sa lamesa. Naku, baka makuha ng pusa. Wala kaming ulamin. Yung sinampay ko, uulan. Di ba? Ang daming ginagawa para agawin ni Satan yan. Okay? Pangalawa, sa batuhan. Tumubo ng konti. Ito yung mga tao na tumanggap ng salita ng Diyos. Yes, at first, naintindihan nila, pero dumating ang araw na tuyot, namatay. Ano yun? Nawala ang salita ng Diyos dahil nung dumating ang pagsubok, naging emosyonal, natutok sa problema, wala na, tumigil at namatay ang pananampalataya. Ang pangatlo naman ay napunta sa dawagan, thorns and weeds. Diba? Ito naman, it symbolizes the cares of life. Sa dami ng gusto mong gawin sa buhay mo, ano ba gagawin ko? Gusto ko ba magnegosyo? Gusto ko ba mag-aral? Gusto ko ba mag-artista? Maging vlogger? O maging ano? Diba? Ang dami-daming iniisip. Kaya yung salita na natanim, hindi mo na naisip, hindi ka na nakapag-concentrate kung ano plano sa'yo ni Lord, kung ano gusto sa'yo ni Lord, ang gusto mo na lang mangyari, kung ano gusto mo sa buhay mo. Amen? Pang-apat, ito naman yung mga tao na pinanghawakan, tinayuan ang salita ng Diyos. Kaya kahit dumating ang maraming pagsubok, lumago ang salita ng Diyos. Kaya ano man ang mangyari, nakatayo siya dahil ang pag-asa niya ay na kay Kristo. Amen.
So that's the gospel, okay? So laging under attack yan. Laging gustong nakawin yan ng diablo sa atin. Pangatlo, it is by which we are saved. Ang sabi dun sa 15 verse 2 ng 1 Corinthians, by which you also are saved. Tandaan po natin, this gospel, ito yung mensahe na kung saan sabi din sa Romans 1:16, na sabi ni Apostle Paul, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na kung sino man ang sumampalataya, tiyak siya ay maliligtas. Amen po ba? That's the gospel. At pang-apat, the gospel that must be passed to others. Nakapakinig ka, tinanggap mo, naunawaan mo, pero dapat yung mensahe ng kaligtasan hindi magtatapos sa'yo. Kailangan ipasa mo yan. Okay? Hindi kayang gawin ng iba yan. Bakit nila hindi kayang ipasa? Lalo na kung hindi sila nakapakinig at hindi nila tinanggap. Wala silang ipapasa kasi wala silang tinanggap. Pero ikaw, may tinanggap ka, kaya kailangan mong ipasa. Naintindihan? Parang ako naguluhan eh. Amen po ba? Sabi doon, for what I receive, I pass on to you as of first importance. Ito palang importante. Kaya pala, nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, when Jesus Christ was here on earth, the primary works of the Lord are winning souls and making disciples. Ito pala yung pangunahin. Now, I just want to make a little testimony. I was introduced in a Christian church November 1991. My sister brought me in a Christian church. Nung una, nung ako'y pumasok sa church, talagang naengganyo ako because I felt the presence of God. Ayoko umiyak pero yung tulo ng luha ko, dire-diretso. Sabi ko, bakit ako umiiyak? Ano ba yan? Until such time na na-inlove na ako, na every time that I will go to church, gusto ko lagi yung presence ni Lord. At walang masama naman yun, mga kapatid. Yung presensya ng Diyos na naasain natin. Kailangan natin yan. Na kailangan lang tayo mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Pero may dahilan din ng Diyos, bakit ka pinupuspos? Sabi doon sa Acts 1:8, I have given you the power so that you may be my witness. Di ba? In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Pinupuspos ka ng Diyos para gawin kanyang patotoo. Na sa iyong pagkapatotoo, nagkakaroon ka ng bunga ng Espiritu Santo. Ang sabi doon sa Galatians 5:22-23, ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kahabagan, katyagaan, pananampalataya, kabaitan, at sa huli ay ang pagpipigil sa sarili. Lagi kang puspos at may bunga ka. Maraming tao makakapansin sa iyo at nang sa ganon, magiging patotoo ka at nang sa ganon, maraming tao ang lalapit sa ating Panginoon. That's the purpose. Amen? So nung una, sabi ko, yes. Kaya lang, habang tumatagal, napansin ko, sabi ko, yes, I saw the beauty of His presence, but I didn't see the beauty of the gospel. Walang masama na maranasan mo ang presensya ng Diyos. Ito lang ang isang problema. Kaya ako noon, lagi ko naramdaman ang presensya ng Diyos, ang kaya ko lang gawin noon, mag-invite. Pag nag-invite ako, kaya lang, hindi ko kayang ipasa ang gospel. Kasi hindi ko lubos na naunawaan ang mensahe na ito, ang gospel. Kasi hindi mo kayang ipasa ang isang bagay na hindi mo lubos na naunawaan. Ito ang katotohanan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo mga Kristiyano na tumanggap at naniwala sa Ebanghelyong ito, meron po tayong malaking responsibilidad. Ano po yung responsibilidad na yon? Nahanguin sa kahirapan. Ang mga tao, hindi lamang sa kahirapan dito sa mundo, kundi sa kahirapan na dala ng kasalanan na magdadala sa kanila sa kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Ikaw, ako, na tumanggap, tayo ang inutusan. Amen? And for us to do this, kailangan ito. For one to be passionate gospel sharer, he must be caught by the beauty of the gospel. So, hindi lamang yung beauty ng presence of God ang kailangan makakot sa'yo, kundi pati ang beauty of the gospel. Kasi nga sabi dun sa verse 3, it is
first importance. Ito yung pinaka-importante na kailangan mong maipasa sa ibang tao. Yung mensahe ng kaligtasan na si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Kaya noon, nung ako ay tinatanong, sabi niya, what is your faith? Alay ko sagot, ako'y Christian. Ako'y born again Christian. Ayun ang pagkakaalam ko. It took a lot of grace and renewing of my minds. Kailangan baguhin ng banal na Espiritu, ng Panginoon, ang aking isip. Kasi ang focus ko noon, good works. Bilang Christian, kailangan meron akong good image, meron akong good reputation. Pero nung na-enlightened, okay, nang nirenew yung mind ng Panginoon, ano nangyari? Naintindihan ko, mga kapatid, ang Efeso 2:8-9 na sinasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang pagmamalaki ang sinuman. Ang inaakala ko na pagkakaroon, ang focus ko noon, I need to be a good person. Diba? Na gumagawa ng mga mabuting bagay. Kailangan meron akong good reputation, good image. Pero nang maintindihan ko to, na-enlightened ako, your good works, your good reputation, your good image has nothing to do with your salvation. Kasi ang langit ay biyaya. Ang langit ay kaloob. Hindi ka maghihirap dahil merong Diyos na naghirap. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang kailangan mo lang gawin, sumampalataya, tanggapin, kilalanin na si Jesus ang sarili mong tagapagligtas. That's the only thing that you will do. Hindi mo kailangan kung ano-ano mga gawa. Amen po ba? Okay, kaya nga, kailangan natin maunawa. Nung ma-enlightened ako, then I realize, na-realize ko, kailangan pala, lagi ako makakapakinig ng mensahe. Kailangan ko na makapakinig ng malinaw na mensahe at madalas, lagi, para sumiksik sa isip at puso ko yun. Amen po ba? Para mawala ang focus ko sa aking sarili, sa aking ginagawa, ma-focus to sa gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kasi, pag mali ang pagkakaunawa mo sa gospel, sa mensahe, mali din ang ipapasa mo. Kaya kailangan natin unawain, intindihin, para tama ang ipasa. Pag mag-share ka, Beshi, pare, kailangan, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Eh, bakit naman? Para iligtas ka. Saan? Sa kahirapan. Pare, mayaman ako. Mare, kailangan mong kilalanin si Jesus, ha? Bakit? Para iligtas ka. Saan? Sa utang. Mare, wala akong utang. Oh. Sabi niya, Beshi, kailangan mong tanggapin si Jesus. Bakit? Para lalo kang bumait. Ay, hindi. Sabi ng nanay ko, ako ang pinakamabait sa magkakapatid. Hindi. Para magkaroon ka ng kapayapaan. Alam mo, payapa buhay ko, maliban ngayon na dumating ka. Ano nga? Ganon yun. Kaya pwede ba? Huwag mo na ako sharean, hindi ko na kailangan yan. May relihiyon na ako. Sila na lang. O, di ba? Paano pag naka-encounter ka ng ganon? Ano yung sasagot mo? Di ba? Pero, ito, para mamati sila. Yan. Para mamate sila, merong isang malaking problema ang lahat ng tao. Ano yon? Sabi dun sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag tinanggihan niya yan, o bakit nawala? Saan ba yun? Pag tinanggihan niya yan, sabi niya, wala naman ako kasalanan eh. May kasalanan na agad siya. Ano yon? Kayabangan at kasinungalingan. Sinungaling. Biblia na ang nagsasabi na lahat ay nagkasala. Di ba? There is no exemption pagdating sa kasalanan. Lahat. Kaya pag tinanggihan nila yan, nagkakasala na sila ng kayabangan at kasinungalingan.
Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ngayon, pag napaintindi mo sa kanila na lahat tayo nagkasala, pag tinanong ka, ano naman, friend? Ngayon, sige, inamin ko na, may kasalanan ako. Ano mangyayari sa akin? Alam mo ba, yung kasalanan na yan, alam mo kabayaran? Romans 6:23. Sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran! Balik natin. Wow, nagugulat yung PowerPoint sa akin. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At alam natin sa Biblia, when it comes to death, ang meaning ng death sa Bible, eternal separation from the presence of God. Kapatid, pag hindi natin ipinasa yan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, kaibigan, o kung sino man, kung anong buhay nila ngayon dito, kung sila'y malayo sa presensya ng Diyos, pag sila'y namatay sa kabilang buhay, dala-dala pa rin nila yan. God can be everywhere, pero isang lugar lang na wala ang Diyos, iyon ay sa impyerno. And that is death. Kaya makinig kayo mga kapatid. Huwag mong sasarilinin yan. Huwag kang matuwa, basta ako saved na. Hindi. Hindi magtatapos sa iyo ang gospel. Kailangan ipasa mo yan para mapuno ang langit. Ngayon, magtatanong, nga naman, minsan mayroong mga taong bakit naman kasi kailangan pa mamatay ng Panginoong Jesus nyo? Kailangan mamatay si Jesus at kailangan ma-appreciate natin itong ginawa ng Panginoon. And this is the beauty of the gospel, mga kapatid. Namatay ang Panginoon dahil nga sinasabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sabi doon sa Hebreo 9:22, na kung walang pagkabubo ng dugo, walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus ay Diyos. Sabi sa 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman at dugo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagkatawang tao. Pero siya ang ipinanganak sa mundo na walang kasalanan. Kaya para mabayaran yung ating kasalanan, dahil tayo ay nagkasala sa isang kabanal-banalan Diyos, ang tatanggapin lang na dugo ng Panginoon ay mula sa tao na walang kasalanan. At yan ay ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Amen! Siya lang ang isinilang dito sa mundo na walang kasalanan, walang bahid doon kapintasan. Kaya nga, iyon lang ang tatanggapin na alay para sa ating mga kasalanan. That was Jesus Christ. Amen po ba? So, iyon ang kailangan na maintindihan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ito yung beauty ng gospel. Sabi ito sa John 3:16. Everybody, let's read. Sapagkat, ready, go! Ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, this is the beauty of the gospel. Ayaw ni Lord na iwan tayo sa katatayuan, na tayo ay alipin ng kasalanan na magre-resulta sa atin sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya ang Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Siya lang ang nabuhay dito sa mundo para mamatay. Mamatay para sa ating mga kasalanan. And that's the gospel. Amen? Iyan yun. Ngayon, sabi doon, si Jesus, ang bugtong na anak. Si Jesus na tinuturing din na pangalawang Adan. Okay, bakit kailangan natin maintindihan to mga kapatid? Okay, kasi po, may unang Adan. Alala niyo yun sa creation. Ang sabi doon sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang Adan o sa iba, unang tao o si Adan, unang Adan. Okay, Adam, ang kanyang pangalan sa Hebrew, the son of the red earth. Paano lumabas si Adan dito sa mundo? Di ba? Sa creation, kumuha ng putik o ng lupa ang Panginoon, hinulmahan, hiningahan, kaya siya ay naging living being
naging buhay na kaluluwa. Galing siya sa lupa. Pero nang sumuway si Adan at si Eva sa Panginoon, di ba? Sa Genesis 2, makita natin, sumuway sila. May binili ng Panginoon, hindi lang pinakinggan nila si Satan. Pero sinuway ang Panginoon. Ano nangyari? Genesis 3:15, Genesis 3:17, sinumpa ng Diyos ang lupa. At dahil si Adan ay galing sa lupa, kasama siya sa sumpa. The first Adam represents the whole humanity. Tayo yun. Kaya walang isa man sa atin ang ipinanganak na walang kasalanan. Dahil yung kasalanan ni Adan noon, minana natin yan. Pinanganak ka na, may kasalanan ka na dahil kay Adan. Sisihin niyo si Adan. Okay? Ngayon, at ang kamatayan, pumasok. Diyan pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Okay? Ngayon, sa 1 Corinthians 15:45, ito sinasabi ko. Ganito sinasabi ng kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, na tinutukoy ay si Jesus, sabi doon, ay nawala na. Nasaan na yun? O yan. Ay espiritong nagbibigay buhay. Si Adan, lumabas dito sa mundo galing sa lupa. Si Jesus, paano lumabas dito sa mundo? Ang sabi dito, sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Okay, sa English, mas maganda. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si God yun, yung salita. Ibig sabihin, before the creation, nandiyan na siya. He was the Word. Nung sinabing, let there be light, si Lord yun. At sa John 1:14, at ang salita ay nagkaroon ng flesh o nagkatawang tao. Ito'y tinutukoy ay si Jesus. So ang ibig sabihin, lumabas sa mundo si Jesus na talagang wala siyang kasalanan. He was conceived by the Holy Spirit. Kaya lang, si Jesus, yung first Adan, ang representation niya ay tayong mga tao na nagkasala. Si Jesus, kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, meron nakalagay na anak ng tao na malaking titik, that's referring to Jesus. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Nakita niyo po ba yun? May anak ng tao, pero capital letter. Si Jesus yun. Yes, He became flesh. Di ba? Nagkatawang tao siya. Kaya lang, tandaan po natin ito. It was prophesied na talagang ipapadala at talagang ipapanganak ng tao sa pamamagitan ni Mary. Kailangan lumabas siya. Bakit? Ang nagkasala ay tao, kaya kailangan na magligtas ay tao. Okay, nagkatawang tao sa Panginoon. It was prophesied. Ang sabi doon sa Genesis 3:15, sinumpa ng Panginoon yung ahas. Ito yung sabi doon. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Yan. Yung babae niyan, si Eva. So, ang alam ni Satan, ito yung propesiya. Merong anak ng tao na dudurog sa akin. Kaya nga si Satan lagi nakaabang eh. Nung dumating si Abraham kaya ito kaya ang anak ng tao. Hindi. Namatay eh. Si Moses dumating, hindi ito ang anak ng tao. So, ang isip ni Satan, mayroong isisilang o anak ng tao na dudurog sa kanyang ulo. Hindi siya maniwala na mangyayari yun. Hindi siya naniniwala na kayang gawin ni Lord yun. Mga kapatid, tandaan natin to. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, lahat gagawin niya, iligtas lang tayo. Kaya ano nangyari? Dumating ang Pasko. Sa Matthew 1:20-21. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip niya, okay, ang isang anghel ng Panginoon, sinabi ito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus. Jesus means salvation sa Hebrew. Ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga... It was prophesied. Ang akala ni Satan,
Oh, wala naman tao na ipapanganak dito sa mundo na kaya akong tapakan, kaya akong talunin. Hindi niya alam, makapangyarihan ang ating Diyos. Kayang gawin kahit mga imposible, maligtas lang tayo sa kapahamakan. Amen? So ano nangyari? Diba? Napako ang Panginoon. Yes, bilang tao, dahil when Jesus was here on earth, 100% He was God, 100% He was human. Nakaranas ng gutom, ng sakit. He suffered death. Tama po ba? Bilang anak ng tao, He suffered physical death. Pero dahil hindi lang nagtatapos doon, dahil si Jesus, hindi lang siya anak ng tao, anak din siya ng Diyos. Kaya after 3 days, He rose from the dead. Jesus ang nagre-represent sa mga tao na nananampalataya, tumanggap ng ebanghelyo, at sa pananampalatayang yan, muling nabuhay ang ating mga espiritu. John 3:3, si Nicodemo, o sa mga CLDP 1, ito yung lesson nyo. Pariseyo siya. Lumapit si Nicodemo sa ating Panginoong Hesus isang gabi. Paano ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi niya sa 3:3, unless a man shall be born again, he will not enter the kingdom of God. Nagtanong si Nicodemo, bihasang guro. Diba? Miyembro ng Sanhedrin. At sabi niya, ano yun? Papasok ako sa napupunan ng aking nanay. Hindi na ako kasya. Sabi niya, hindi. Pag sinabing born again, ang mabubuhay muli sa iyo ay ang espiritu mo. Dahil mga kapatid, nung magkasala si Eva at Adan, ang espiritu nila ay namatay. Just the same with us. Kung nakikita mo ang isang tao, yes, physically, buhay siya, pero sa harapan ng Diyos, Efeso 2:1-2, na tayo ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa ating pagsuway at dahil sa ating kasalanan. Pero, pag ikaw'y sumampalataya, tinanggap mo Panginoon, kinilala mong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, muling bubuhayin ni Lord ang iyong espiritu. At iyan ang nire-represent na race ni Jesus. Kaya nga, pag ikaw'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, yes, you will suffer physical death, pero hindi ka mananatiling patay. Muling bubuhayin na yung espiritu mo at dadalhin ka sa kinaroroonan ng ating Diyos Ama doon sa langit. Amen. Iyan ang kabutihan, mga kapatid, pag naintindihan natin yung gospel. Pag naintindihan natin na hindi sa mabuting gawa kung bakit tayo naliligtas. Ngayon, mga kapatid, tandaan natin. When Jesus Christ was on the cross, Mark 15:29-30. Sana tinitake down notes nyo lahat ng mga verses. Marami nag-insulto sa Kanya. Ang sabi ng mga tao, oh, akala ko ba, ikaw ang makapangyarihan Diyos? Ba't di mo kayang iligtas ang sarili mo? Oh, akala ko ba, ikaw yung bakit ngayon nandiyan ka? Sige, bumaba ka. Ang daming pang-insulto na tinanggap ng Panginoon. Pero sa isip at puso ng Panginoon, sinasabi niya siguro sa mga nang-insulto sa kanila, insultuhin niyo man ako, pero hindi ako bababa sa krus na ito. Kasi sabi ng Panginoon, kung bababa ako sa krus, wala na magliligtas sa inyo. Kung bababa ako ng krus, kayo ang ipapako dito at kayo ang parurusahan. Kung bababa ako ng krus at makikinig ako sa pang-iinsulto nyo, habang buhay, mahihiwalay kayo sa Diyos Ama. Kaya mga kapatid, pinaglaban tayo ni Jesus. Hindi lang sa lahat ng hagupit, sa mga latay. Sa Isaiah 53, kung titingnan ninyo kung ano ginawa ni Jesus para sa atin, bawat hagupit, bawat latay. Kaya pag intindihin natin ito, mga kapatid, ako bilang tao, hindi ko kakayanin yun. Minsan nga, mahampas ka lang ng yantok, sakit na eh. Pero ang hinampas sa Panginoon, bakal, tapos yung dulo niya may tulis-tulis, bawat hampas sa kanya, yung laman niya,
tumatalsik. Kaya nga sabi doon sa Isaiah, siya yung pinakapangit na nilalang. Nung binayaran niya yung utang natin, na dapat tayo ang magbabayad. Naging pangit siya, naging kahiya-hiya siya, pinagtatawanan siya, iniinsulto siya, dinuraan siya, sinuntok siya, tinadyakan siya. Kaya sabi ko, Lord, kung sa akin gagawin yun, hindi ko alam kung kakayanin ko yun, Lord. Mabuti na lang, ginawa mo, Panginoon, para sa akin. At kung hindi ko kayang gawin yun, kung sasabihin nila, o sige, kung di mo kaya, Presi, yung asawa mo na lang. Hindi ko rin kaya makita yung asawa ko na binubugbog, pinagtatawanan, iniinsulto. O kung hindi namin kaya ni Pastor, si Sam na lang, naku po. Hindi ko nga pinadapuan ng lamok yan eh. Bubuyog lang. Ay, hindi, joke. Nandun na dapat eh. Diba? Hindi nga mga anak natin, diba? Kahit sabi mong pasaway na anak sa isang magulang, yung bibigay mo yan, sige, yan na lang, anak ko, bugbugin nyo. Anak ko, imagine kung ano nararamdaman ng Diyos sa Ama sa langit. Pinabayaan niya ang kanyang anak para sa atin. Mga kapatid, minsan nakakalungkot. Every Sunday, ba't di ka nakapag-church? Kasi walang may iwan sa bahay, walang may iwan sa aso ko. Mga kapatid, tandaan nyo to ha. Si Jesus, iniwan ang langit para sa atin. He left the comfort of heaven para iligtas tayo. Lahat ng comfort na dapat niyang tamasahin bilang Diyos, kinalimutan niya. Kasi mahal niya tayo. Kaya kapatid, kung mahal mo si Jesus, yung mensahe ng kaligtasan, ipasa mo yan. Huwag kang masatisfy, nasasarilinin mo lang yung kaligtasan na yan. It's about time. Na tayo mga Kristiyano, urgent na. Anytime now, maaaring dumating na si Jesus. Kailang kakikilos. Mga nanay, hindi mo maaatim. Naalala niyo sa Lucas 16, yung mayaman at si Lazaro. Di ba si Lazaro, sabi doon, sabi ng mayaman, Amang Abraham, pwede ba? Kahit malandampi sa labi ng tubig, sobrang init dito. Kung ikaw magulang at ang anak mo, nakakita mo nasa langit ka, sisigaw sa'yo, Mama! Mama, ang init dito, Ma! Hindi nyo kakayanin yan, maniwala kayo. Makita mo yung kapatid mo, nakita mo yung friend mo, beshi-beshi mo dito. Beshi, ang init dito, beshi. Hindi mo kakayanin yun. Kaya mga kapatid, this is urgent. Kaya ako talagang gustong ituro ito kasi ito yung makapagliligtas, yung message, the gospel. And if you love the Lord, you will pass it. Huwag kang maging makasarili pagdating sa kaligtasan kasi si Lord hindi niya nainisip ang sarili niya. Hinubaran siya, dinuraan siya. Ginawa lahat ng sakit. Pero tayo minsan masabihan ka lang na, ba't ganyan ang gupit mo ang pangit? Hindi na mag-church. Diba? Napakasimple mga kapatid, pero tandaan natin kung gaano tayo minahal ni Lord ha. Kaya kapatid, ipaglaban mo yung gospel na tinanggap mo, panghawakan mo. Dahil si Lord, pinaglaban ka hanggang kamatayan. Nawawag mawala sa isip at puso natin yan kung paano tayo pinaglaban ng ating Panginoon. Sa sobrang pagmamahal ni Jesus sa atin. Wag puro sarili lang isipin natin. Isipin natin, Lord, paano ba ako, Lord, makakatulong sa iyo? Paano ba kita
nagpapasaya. Kaya nga kapatid, pag naintindihan mo yung gospel, ito yung magmamotivate sa'yo eh. And I praise God na na-enlighten ako, naliwanagan ako. Kasi the same, na habang tumatagal, siguro nakikita nyo naman si Pastora, lalo ako nag-uuminit dahil ayoko masayang ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Marami ako nakikitang problema, marami nakikitang pagkukulang, pero naniniwala ako, walang imposible sa aking Panginoon. It's about time to stand with our faith. Fight for your faith. Ipaglaban mo rin si Jesus sa buhay mo. Panindigan mo, sino man ang kasama mo, saan ka man, ipakita mo, Kristiyano ka. Hallelujah. Wag nating itago sa sarili lang natin yan. We need to share Jesus in our lives. Sa mga kaibigan natin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung naunawaan mo ang mensaheng ito, I would like to challenge you. Ikaw ba? Desidido ka ba na ipasa yung ebanghelyo na yan? Will you commit your life para i-share ang gospel sa iyong mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, kamag-anak, sa mga kilala mo? Will you commit your life? Ipaglalaban mo ba yung message na yan? Yung gospel na yan? Ipaglalaban mo ba yan? Kung desidido ka ngayon, tumayo ka at ipakita mo sa Panginoon na nakahanda ka. Whatever it takes, Lord, I will stand for you, God. Inaatake man ako ng dyablo. Ang puso't buhay ko ay para sa iyo lang, Panginoon. Come on, church, let us worship the great God, our loving Father, who gave His life for us. Ibigay mo ngayon ang the best na pagsamba mo sa Kanya. Huwag kang manghihinayang kasi hindi siya nanghinayang sa iyo. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Hallelujah. Kahit may suliranin man, lagi kang aawin. Si Jesus hindi napagod sa krus. Ikaw, kapatid, wala kang hawak na krus, wala ka sa krus. Kaya mo itaas yan para sa Kanya. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniisip ni Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Wala nang iba, Panginoon. Kahit may suliranin Yes, man, Lord. lagi kang aawitan, ikaw lamang. Oh, ipaglaban natin si Jesus. Kahit kailan, di ka nagkulang.
Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking lagi laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Sige po, bilang magpapasalamat sa Diyos, let us confirm our salvation today, mga kapatid. Come on, let us raise our hands and repeat after me. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Binigay mo ang iyong buhay para sa akin. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulungan mo po akong mabuhay dito sa mundo na ikaw lamang ang aking sinusunod, pinaglilingkuran at patuloy na binibigyan ng kaluguran. Salamat po. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Nakita mo, Lord, ang puso ng iyong mga anak, kung gaano kami nagpapasalamat
sa ginawa mo para sa amin. Doon sa krus ng Kalbaryo na pinakita mo ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi ka bumaba sa krus pagkos na natili ka doon. Nang sa ganon, mapalaya kami sa lahat ng sumpa, sa lahat ng mga karamdaman, sa lahat ng kahirapan, at sa lahat ng gawa ng kaaway na hindi magtagumpay sa aming lahat. Lord, you sacrifice your life for us, O God. At nawa, Lord, matanim sa aming mga puso ang mensahe ngayon. At hindi ito titigil sa amin. Magkakaroon kami ng desire na ipasa din sa iba, Panginoon. Nang sa ganun, O Diyos, matuwa ka dahil ang gusto mo, Lord, mga kaluluwa na isasama mo doon sa buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Thank you for visiting